Ayun, kinuha ko yung architecture. Kinuha ko yung architecture. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Sobra. Pero, nandito na ako. Umabot na ako ng 50 years. Hello, guys. Watch me yap. Wait lang, sure ko lang ba't ko ba ginagawa to? I want to start a YouTube channel and talk about life. Kasi ang dami kong thoughts na sinasarili ko lang. So, parang gusto ko ng outlet. Something like that. So, kanina kakatapos na namin ng outline defense sa aming architectural thesis project proposal. Satisfied naman ako sa performance ko, sa pang effort na binigay ko. Pero yung result, di talaga natin kontrolado. Yeah, maayos naman yung defense din namin. Yung presentation, and onti lang may comments, pero onti lang, hindi naman kami nag-isa. Pero yung grade kasi, basta. Right now, alam niyo kung anong ginagawa ko. Alam niyo? Let me show you guys. Nagpa-practice siya, sumayaw. I know that is so random. Wait, I'm just gonna post it. Alam ko sobrang random. Nag-isip lang ako ng backup plan. Kasi, feeling ko, hindi ako magiging successful na architect. Charot. Pero kasi, yeah, pinasok ko to. Pinasok ko yung architecture na wala akong talagang pinanghahawakan na gusto ko talaga to. Pinasok ko siya kasi ever since, yun na yung parang na-introduce sa akin na course. Simula nung bata ako. And, like, pag tinatanong ko ng mga matatanda, anong gusto mo course? Anong course mong paglaki? Bata pa nga lang, tinatanong na ako. Ang in-introduce sa akin ni na daddy, architecture. Kaya sinasagot ko, architecture po. Architecture. And yeah, so, hanggang sa senior high, nakabot ako ng senior high, hindi ko pa rin alam kung anong ititake kong course. And nakalating na ako ng college. Yun lang ang choice ko na course. Kasi hindi ko alam sa sarili ko. Pero actually, may isa pa akong pangarap talaga. Which is sa theater. Hindi ko alam kung anong course ba iyon. Pero gusto kong mag-theater. I enjoy. Hindi alam ng marami kasi mahiyain ako. Na gusto ko talaga mag-perform. May stage fright din kasi ako talaga dati. Ngayon na-overcome ko na siya pero dati talagang sige pag-performin mo ako dyan. No. Hindi ko kaya. Pasensya na po. Kahit sa reunion, yung mga kapamilya namin, yung lolo at lola ko, pilitin ako. Kumanta ka. Pasensya na po. Kasi may stage fright talaga ako na develop ko ng grade 4. Tapos umabot siya ng as in matinding-matindi hanggang maging high school. Tapos ng bandang grade 11, parang nagsisimula na ako come out of my comfort zone and parang nagiging mas confident na ako. In college, nung hindi ko siya masyadong pinapahalata na gusto ko talaga, pero gusto ko talaga. And tuwing may film kami, ginagawa nila ako lagi na extra or someone na behind the camera. Nung high school, hindi naman. May times naman na kasama talaga ako sa mga character. Maraming beses na ganun. Kasi nga, magaling daw ako umacting. Sila nagsabi, hindi ako. May talent. Nung time nga na yun, parang feeling ko may talent talaga ako sa acting. Sa kapal na mukha. Pero nung, ito kasi, college, di ba? Nag-college ako, pumasok ko ng college pandemic nun. So, ako introvert talaga ako. So, hindi ako nakikipag-socialize unless sila yung lumapit at talagang, they try to initiate every conversation and parang in-include talaga ako nila in everything. Yun talaga yung mga nagiging close ko. Pero yung kapag casual lang, no, kasi pasensya na. Hindi talaga ako magiging makipag-close. And, ano ba? Nandun lang tayo sa pagpasok sa architecture, pero ang dami ko na nasabi. Pero, guys, ayun nga. So, gusto ko mag-theater. And, gusto ko yung film. Mag-i-enjoy ako. May dalawa kaming project sa nitong college, minor subject. Meron dalawang project na ako yung naging director. And grabe, parang sabi ko nga, mahirap siya. Pero it's something that I enjoy. Kahit mahirap. Like,
kasama, di ba director na nga ako, tapos ako pa yung nagsulat, ako pa yung script writer, tapos kasama pa ako sa mag-edit, kasama pa ako sa lumabas sa camera, kasama ako dun sa nag-video din. So, yan, dami kong ganap. Pero, masasabi ko na kahit pinagpuyatan ko siya, nahirapan ako, hindi ko maramdaman masyado na naghirap ako kasi feeling ko gusto ko yung ginagawa ko. Pero hindi ako masyadong vocal about that. Ngayon ko lang din talaga na-realize. I'm in my 5th year in architecture na ha. Though, kasi, nung 2nd year pa lang talaga, sinasabi ko na, parang hindi ko na kaya, parang ayoko na. Pero wala kasi, hindi choice sa amin ang pag-shift. Siyempre, pinasok ko to. I have the choice to, nung una pa lang, na mag-iba ng course, na bumili ng course na gusto ko. Pero ito yung pinili kong pasukin. And, ayun nga, kasi nga, nung time na yun, hindi ko rin naman alam talaga. May hint ako ng mga bagay na gusto kong gawin, pero iniisip ko kung alin yung mga practical. At itong architecture, kasi simula nga bata ako, sinasabi ko, ito na yung kukunin ko. And parang piniprepare ko na talaga yung sarili ko since high school pa lang na, sige, ito na yung kukunin ko, ito na yung kukunin ko. Kahit alam ko sarili ko na medyo alanganin or hindi siya as in sa isip ko na sobrang gusto kong gawin. And, umabot ako ng 3rd year na iniiyakan ko na ayoko na. 4th year, ayoko. Hanggang 5th year, ayoko pa rin. Pero guys, I'm a responsible student. I'm a responsible architecture student. And I actually, makikita nyo yan sa talagang pagsuko ko. 1st year and 2nd year, actually, academic scholar ako. Nasa top 5 ako. Ganyan. Tapos lagi ako nagtatap sa plates. Hindi mo sa pagmamayabang. Pero hanggang doon na lang. Nung 3rd year ako, nawala na ako sa kahit Dean's Lister. Kasi sa math, nagka-stress ako. Pero yeah, before pa man nung nangyari yan, alam ko naman din, hindi ko rin masyado nakikita yung sarili ko na ginagawa ko to nang masaya ako. Although, syempre minanifest ko rin na parang sabi ko, Lord, gusto ko mag-architect. Siguro parang inaano ko yung sarili ko. Nilalagay ko yung sarili ko since doon din naman ako papunta. Parang I'm gonna see this through the end. So, yun. Ang dami ko nasasabi palagi. Diba, ang gulo-gulo ng utak ko. Kaya gusto ko magawa ng channel. Kasi, kung ikwento ko to sa iba, baka maumay lang sila sa akin. Baka mapagod sila. Sabi, ang daldal naman ito. Ang dami sinasabi. Parang wala na silang ma-absorb. Pero like, pagka mayroong kausap ko, wala pakialam. Wala pakialam. Anyways, so ayun nga, gusto ko ng film, gusto ko ng performing, and dati pumasok pa nga sa utak ko, ewan ko, parang nabanggit ko yung kay mami, na kasi may tito ako sa father's side, may tito ako na kumakanta siya sa, ang tawag doon? Opera. Yeah, opera. Tapos baritone siya. Sabi ko parang may nabanggit na parang nagtuturo siya in school. May course ata na ganun. Pero sabi ko parang hindi masyadong realistic. Sabi ko, anong mangyayari sa akin? Sa buhay ko. Magpa-perform ako. Anong magagawa sa buhay ko? Siyempre, parang may siguro standards. Aminin man natin o hindi. Na pag may pinag-aralan ka, yun sabi may mararating ka. Which is, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na may pinag-aralan ka, may natapos ka, bachelor's degree, mga ganyan-ganyan. Hindi sa lahat ng pagkakataon successful yung mga ganyan. Lalo na ako, tingnan niyo ako, pinasok ko to na hindi ko talagang gusto, na hindi talaga gusto ng heart ko. So nice to talk about this. So, ayun, we are talking about how
the standards of the community is affecting the decisions of people. So yun, alam kong ito yung gusto kong gawin. Ito yung parang nakikita ko yung sarili ko na gagawin ko to and tatapusin ko and ipupursue ko in the future. Pero dahil ang gusto ng community, sumusunod ako sa standards ng lipunan na kailangan na makapagtapos ka ng pag-aaral and mas maganda, merong bachelor's degree. Ayun, kinuha ko yung architecture. Kinuha ko yung architecture. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Sobra. Pero, nandito na ako. Umabot na ako ng 5th year. And, nakakainis lang, guys. Title defense, kulelat ako. Tapos, outline defense, mababa yung grade namin kanina. Though wala pang ranking, pero, mababa siya. Pero, I hope, ayoko na maging kulelat, guys. Kasi, I was like, nung first and second year, nasa top 5 ako and then pababa siya ng pababa talaga. Nakikita mo yung energy ko. Nakikita mo yung energy ko, parang nawawala na talaga. Pero this time, kasi marami akong goals this 2026. This time, minanifest ko talaga siya na dapat mag-top ako. Though, that's very ambitious of me. Pero yun nga, pinanifest ko siya. First time ko talaga na parang gigil ako na matupad yung mga goals ko this 2026. And kasama sa mga goal ko is magtap sa thesis. Sobrang ngayon ko lang to ginawa. And let's see kung mag-work sa akin yung pagmamanifest. And guys, napatunayan ko lang na hindi siya nag-work. And hindi naman siya nag-manifest lang ako eh. Ginawa ko yung talagang best effort ko kahit ginagapang ko na lang ang lahat. Kahit pinipilit ko na lang ang sarili ko na talagang tapusin ang lahat ng ito. Pero still, though ang ganda ng mga comment nila sa amin, pagtingin namin sa grade, boom! Hindi ko na lang sasabihin kung anong grade. Pero like, though usual naman talaga siya. And I know they have the reasons why ganun yung grade. Pero kasi yung effort na binigay namin. Anyways, ano ba sasabihin ko? So, ayun nga. Kasi, pinasok ko to based sa standards ng lipunan. Yung one factor yun. And yun nga, hindi naman lahat ng nakaka-graduate na nag-aral sa magandang eskwelahan, na nakapagtapos, may diploma and everything, may license ng architecture. Hindi lahat yan successful. Minsan nga yung iba pang mga pabaya sa pag-aaral. Hindi ko naman sa inaan ha. Merong mga pabaya sa pag-aaral na sila pa yung mas successful ngayon. Marami akong kilala na ganyan. Na hindi naman nila masyadong inintindi yung pag-aaral, pero may diskarte ka sa buhay. Ayun lang. Is it unfair? No. Baka mali lang yung pinagtutuunan ko ng pansin. Masyadong pinagtutuunan yung school, yung pag-aaral. Siguro dapat mas pagtuunan ko ng pansin yung buhay. Well, so yun na nga. Kaya ako inaaral yung video na yan, yung dance video na yan. Kasi nakita ko may audition sa 1Z Entertainment. Wait, recording pa ba to? Nakita ko may audition sa 1Z Entertainment. You know 1Z Entertainment? It's a company owned by... Ay, oh my gosh, hindi ko alam kung SB19 ba yung... Ay, si Pablo yung CEO. As far as I know, hindi ko... Kayo naman lang mag-confirm, ha? Ang alam ko, yeah, SB19 may-ari. Pero si Pau yung pinaka-boss. Si John Paulo Nace. Actually guys, kasi naging fan ako ng SB19 talaga nung pandemic. 2019 kilala ko na sila. Parang casual lang na support. Nakita ko yung Go Up music video nila. Sabi ko, alam, may P-pop pala tayo. And then, sabi ko, nagalingan din naman ako. And then, later on, nakita ko yung dance practice video. Oh, grabe. Oh, ano yung synchronizationism. Sabi nga ni Stel. And, tapos nag-pandemic pa, diba? So, nagkaroon ako ng maraming time para manood ng videos nila. And super nakakaaliw yung mga vlog nila. It's one of the reasons why nag-enjoy ako sa bahay. Like, it's, diba, medyo boring pag nasa loob pa lang ng bahay, hindi ka makalabas.
Pero, somehow, nakakomfort ako ng videos nila. Sobrang funny kasi nila, ate ko. Sobrang funny. Tapos, marami kang mapupulot na aral sa buhay. Sobrang inspiring and sobrang galing. They are someone na i-idolize mo talaga. Not just their arts, I mean, yung craft nila, but also how ma-inspire ka by how they live. Kung anong mga pananaw nila sa buhay na nasa-share nila sa amin through their vlogs, through their showbreak episodes, and yeah. Naging fan talaga ako nung siguro mga 2020 na nagkaroon pa ako ng fan account sa Twitter. Siguro makukonsider ko na lumang tao, guys. Well, yeah, nakasali pa ako sa mga GDM and marami-rami din akong followers sa stan account ko there. Hulaan nyo na lang kung anong stan account ko. So yeah. Ayun nga, so nagpa-audition nga sila. Nakita ko, bumalik kasi ako sa Twitter, so nakita ko, may audition. And natuwa naman ako dun sa qualifications kasi parang super dali lang ng, ang tawag mo dun? Mechanics. Sorry guys, nakalimutan ko. Mechanics, super dali lang ng, ay, yun nga, yung qualifications nga, super dali lang. Hindi siya sobrang strict. Unlike sa mga, pag mag-apply ka ng trabaho. Ayun, sobrang dali lang ng qualifications nila. And, sabi ko, it's something na gusto kong gawin talaga, yung performing, na hindi ko sinasabi talaga sa iba, na hindi ko masyadong sinasabi sa iba kasi baka i-judge nila ako. And first of all, mahihain nga ako eh. And that's why I'm creating this YouTube channel, Kinene. And I'm taking video of myself right now. Kasi hindi naman ako i-judge ng camera eh. Okay, judge ako ng mga tao kung may makapanood man ito. Pero, wag na po. Kasi, may makikinig ba sa akin kapag nag-yap ako ng, wait lang, ilang minutes na ba ito? Titignan ko lang. Grabe, 20 minutes na. Pero ikakat-kat ko yan. 20 minutes ako nag-yap. Ang dami ko nasasabi, right? Ang dami kong mga bagay sa utak ko na ilalabas ko lang. Balik tayo dun sa qualifications ng 1Z Entertainment. So, sobrang dali lang. Kailangan ko lang mag 1 minute dance video, 1 minute singing video. Yung about sa singing, feel ko talaga may talent naman ako dyan. Kasi si Mami, singer talaga siya. Makanta-kanta siya ng contest. Although, hindi ko naman yung talagang mataas ng boses ni Mami and yung confidence. Pero, may boses naman ako, guys. Though alto ako, mababa yung boses ko. And, syempre, yung mga marami. Kasi birit-birit na kanta eh. Yung mga pampa-impress na kanta, di ba? Mga matataas, ganan. And, hindi ko masyadong kaya. Pero, yung, alam niyo, yung alto, may something in their voices. Yung mga low, di ba yung mga bass sa lalaki? May something na may parang charm na deep. Na parang malulunod ka sa tone nila. Sub-support. Gusto niyo ba sample? Sample. Wait, ano yung sa sample ko? Ay, may pinapanood ako na series which is Golden Scenery of Tomorrow. Tsaka ako na lang ipasok yung topic na yung paiba-iba na ng topic. Pero this is from an OST from that series. It's a song by Wilbert Ross. It's Dulo ng Pahina. I'm gonna sing it for you. Okay. Guys, stream nyo naman yung mga kanta ni Wilbert Ross. Ang ganda ng boses niya, promise. And ang galing niya umacting and ang pogi pa. Fan din ako niyan. Pero I'm gonna talk about that in the other video kasi baka magtumanggal-tagal pa to. Sana'y ikaw at ako sa dulo ng pahina ng aking libro, kasama kang maglalakbay sa bawat yugto ng kwentong sinusulat ko. Parang, ewan ko kung na-appreciate nyo Sige, isa pa. Maliwanag mong mundo. Ano ba yun? Biglang nakita ka sa di inasang pagkakataon, ilaw ng iyong ganda. Guys,
tama na nga. Kasi puyat ako eh. May itataas pa naman yung boses ko. Like, siguro, basta may itataas pa yan. Later, tsaka na lang ako magsampol-sampol. Pero ngayon kasi, super puyat ako. Actually, 2 hours lang yung tulog ko. Wala pang 2 hours. Typical architecture student sleep. Minsan nga wala pa talaga eh. Anyways, break tayo. Ayun. So, yeah. Mag-audition ako. The point of this video is to tell you that I'm gonna audition to Wednesday Entertainment and tingnan natin kung ma-appreciate pa nila ang talent ko. Kung hindi, bakit? No. Kung hindi, bakit kailangan ko lang mag-improve? Kung oo, thank you. Tingnan natin kung talagang bang makakapag-training ako kapag ako'y natanggap. Kapag hindi naman, I'm gonna improve my skills. Ay, skills ba yun? Or talent? Basta. Yun lang. Bye. May sabihin pa ba ako? Tama na yun. Ang dami na.